Magandang hapon sa lahat. Makapag-live habang nagmamassage sa chair massage. Pagod galing sa trabaho. So, pasensya na kayo. Itong live na ito, tungkol to sa mensahe ng Diyos nung nakarang araw. Alam niyo yung nakalutang ako sa ere. Dahil lang may nag-message. Paluhan ako sa inyo kung ano yun. Tandaan nyo yung mensahe na dumaan ako sa simbahan na gitna na nagmisa ang pare. O sa labas ba yun? Na sabi ng Diyos, "Pwe." So, ibig sabihin doon, nandidiri na ang Diyos sa ginagawa ng mga pari na yan at mga pastor na sila ang naglilindang sa mga tao para malugmok sa kasalanan at mapapahamak ang kaluluwa ng mga tao dahil nga sa maling turo. Pero una sa lahat, magpasalamat ako doon sa taga Cebu. Maraming salamat sa mga tao sa Cebu na mga pasaway. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magkatotoo ang mensahe ng Diyos. Kaya ngayon, ang Cebu, marami ngayon ang infected sa COVID. Dahil, may tumawag na naman. Hello? Hello? Tawag kayo ulit. Nasa live ako. Pwede kayo manood sa live. Sige po. Mamaya. Tagnan ko yung pag natapos ko mag-live. So, yun. Salamat tayo doon sa Cebu dahil sa ginawa nga nila na yung sa pare din. Salamat din sa pare. Kasi nasa post ko yun na ibalik nila ang simba, maraming mga maging infected sa corona. Yung ginawa nila na procession daw sa Mahal na Birhen ba yun? Na sabi na nung pagkagabi daw, ano pa sila? Nag-disco. Sayawan. So, ang daming positive pala doon na nakikijoin. Na tama nga sinabi ko doon sa mga post ko na umanda kayo. Pag ginawa ng pare ninyo yan, ubos kayo. Kaya para sa pare, sige, gawin ninyo na ang gawin yan para maubos ang mga membro ninyo. Dahil mga demonyo naman din yan eh. Kayo, number 1 makasalanan, itong mga membro mo, ninyo, number 2 makasalanan. So pareho kayong mga demonyo. So magsama kayo sa impyerno. Kaya ihikayatin nyo lahat ng tao na pumasok sa simbahan para mabawasan yung population sa Pilipinas na pasaway. Kaya yun, galit na galit si President Duterte sa ginagawa ninyo. Kahit kailan, hindi kayo natutong mag-isip ng tama. Puro lang pera ang naasam-asam ninyo, ay mga pare. Hindi na iniisip yung maging kahinatnan ng mga taong pinangloloko ninyo. Pinapahamak ninyo na sa sarili nila, physically, mentally, at spiritually. Kaya, wala kayong puso at damdamin. Mga halang ang kaluluwa ninyo. Kaya tunay nga kayong ama ng demonyo. Tunay kayong nabiro makasalanan. Gusto ko, pare mismo ang sumita sa akin sa mga sinasabi ko para pakita ko sa inyo kung gaano kayo kasama. So, ganoon pa man, yun nga, sabi nga na Diyos sa inyo, "Pwe,
Ibig sabihin, nandiri sa ng Diyos sa inyo. Puro kayo kasinungalingan, puro kayo manluloko, wala kayong ginawa sa kapwa ninyo, kundi mangulimbat ng mga pera na kaya ninyong kulimbatin dahil ang mga taong ito ay hindi nag-isip ng tama. So yun yung napadahan ako doon sa harapan ng mga madre. At sabi nga ng Diyos na isa din yan sa mga parausan ng mga pare. Kaya ilang bis na ko yun paulit-ulit yan. Yung mga madre na yan, damit-damit pa ng mga puti para daw sa huli. Huli ko kayo dahil ako ang nagsiwalat ng katarantaduhan ninyo. Ako ang nagsiwalat ng mga bahon ninyo. Kaya ako ang nakahuli sa inyo. Sibukan ninyo masumita sa akin dito. Patawag niyo ako. Dahil yung sa tupapan niyo mismo ang umamin na ginawa kayong 6 live ng mga pare. Tapos nagmamalinis pa kayo. Anong huli? Hindi kahit kailan, hindi kayo naging huli. Kahit pare ninyo, hindi yan kahit kailan, hindi kayo naging huli. Yung ginawa ninyo, pagpahuli-huli kayo, para lang kayo sambahin ng tao. Kaya, huwag niyo nang paglulukuhin ng mga tao dahil alam na ng mga tao, sa mga tao nag-isip, na manluloko kayo. Di kayo maging huli. Kaya, ayan, nang didiri na ang Diyos sa inyo. So, yun, yung umakyat ako na mas madali sa akin umakyat, pataas. So, ito yung mga ginagawa ko. Na ibig sabihin ng Diyos doon, anumang kahirap yung ginagawa ko, gaano man kahirap ang daan na tinataha ko ngayon, ay para sa akin ay madali lang. Dahil kasama ko ang Diyos, kasama ang power ng Diyos na itong mga himalang ginawa niya sa mga ginamot ko, ang mga himalang ginawa niya sa mga sinusulat ko na nagkatotoo. Ito yung ibig sabihin ng Diyos doon, na walang kahirap-hirap na kaya kong gampanan, kaya kong gawin ang ipinag-utos niya. Dahil, ayun nga, andyan siya na nakagapay sa akin dahil tuloy akong pinag-utosan. Yung nakatihaya ako na nakalutang sa hangin na para akong nakalangoy, para akong backstroke. Tapos patingin ako sa ilalim, puro pala tubig. Ilog o dagat man. So, ibig sabihin ng Diyos doon, ng tubig, itong ginawa ko na nagsiwalat sa tungkol sa mga sinusulat ko, yun ang Diyos nagpaalala na forsake ang coming. At itong mga sinusulat ko tungkol sa mga COVID. Ibig sabihin ng Diyos doon, tubig, COVID. Yun ang ibig sabihin na doon, na worldwide, kumbaga, umiikot ako sa lugar, sa malawak na tubig sa ilalim. So, ibig sabihin, kahit sa sulok sa mundo, worldwide, kumbaga, ay maraming COVID. Na yun, tubig. So, yung patuloy ang pag-iikot ko, ibig sabihin, ang Diyos doon, ang corona, ang COVID, patuloy-tuloy. At nasa mensahe niya yan noon pa, na ang sabi nga niya, mag-lockdown man sila, pero tuloy ang corona. Kailan ko ginawang video na yan? March 10 siguro yon ng gabi. O March 11. Di malayo doon. So, yun nga, nilockdown ng Philippines. Yun yung mensahe na yun doon noon, na yung pinagbawalan akong pumunta doon sa ibang tawag nun, ibang lugar kasi yun nga yung doon ko mag-withdraw. Pinapasa-pasa ako doon sa mga sundalo. Kaya anong pagkagabi, nagbisa ang Diyos na pinagpasa-pasa kanila pero hindi nila inisip na isa sila sa mga carrier. Yun yung panahon na yun. So, ang sabi nga niya na nag-lockdown man sila, pero tuloy ang corona. So, ngayon, nakikita natin ngayon
natuloy ang corona. Kahit saan sa Pilipinas, dumami ang infected ng corona ngayon. Kaya laging handa kayo. Dahil magkatotoo talaga ng mensahe ng Diyos na tungkol doon sa post ko sa March 7 na maraming patay, na nagsaboy siya ng patay. Hindi man yun, hindi lang yun sa Pilipinas lang. Kumbaga sa buong mundo, marami tayong mangyaring ganito. Pero dahil nga sa nasabi ko na ang Pilipinas ay makasalanang bansa, kaya sabi ko na hindi malayo na mangyari ito sa Pilipinas. Ito yan, dito na. Marami ng infected at hindi malayo na lalo na yung mga pare na ninyo na pasaway, na gusto nilang mapapahama kayo. So yun. Lagi kayong handa. Darating yan lahat. Hindi ko naman gusto yan. Pero yun dahil nga ang Diyos nagpaalala na at hindi niyo paniniwalaan ang mensahe niya, kaya uusad at uusad yan at hanggang sa bakuran ninyo o sa inyo mismo tatama. O sa akin man, wala tayong problema. Kung magusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Dahil nga sabi nga ng Diyos, ang lahat ay may hangganan. Ang lahat ay may katapusan. So siya ang nakakaalam kung sino ang manatiling buhay dito sa mundong makasalanan. Yun yung ibig sabihin ng Diyos doon na ang corona ang corona tuloy. Yun. Tapos yung nakahiga ako na tihaya, na-realize ko na lang nung huli na nasa ilalim pala ako ng kabaong na natabunan ako. So, ibig sabihin doon ng Diyos, maraming mga matay sa corona. Nandyan din yan sa nung March 7 na mensahe. Yung maraming malawak na libingan, na maraming cross doon, na nagsaboy siya ng bulaklak hanggang nakarating sa harap ko. So yun. So ibig sabihin yung sinabi ng Diyos na yung nasa ilalim ako ng kabaong na tinabunan, ang sabi niya sa akin, best friend, na-lockdown ba ang espiritu mo? So, ibig sabihin ng Diyos doon, na darating talaga yon na maraming mga matay. Tapos yung, dahil sa COVID, so ngayon, yung sabi ko, buksan mo naman. So ngayon, yun yung binuksan niya. Bumangon ako, tapos paglabas ko doon sa kabaong na nakita ko yung maraming uod na buhay pa doon sa nagtalunan doon sa pagbukas ko sa kabaong. So ibig sabihin ng Diyos doon, uod lang ang makikinabang sa tao. Yung nakalutang ako sa ire na walang suot na damit, hubad-hubad ako, ibig sabihin ng Diyos doon, pag yumaon na tayo sa kabilang buhay, wala tayong madadala. Kahit damit o ano man. Wala tayo. Hubad-hubad tayong pinanganak. Hubad-hubad tayong dumating sa mundong ito. Hubad-hubad din tayong lilikas sa kabilang buhay. So yun yung ibig sabihin ng Diyos doon. At ang physical natin ay uod lang ang makikinabang sa atin. So yun yung ibig sabihin ng Diyos doon. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki, wala tayong dapat ipagyabang, dahil pantay-pantay tayong lahat. Pag namatay tayo, parehas tayong lahat. Parehas lahat tayo, mabubulok tayo sa libingan at babalik sa alabok. At yun din ang sinabi niya, na babalik at babalik tayo sa alabok. So, yun yung ibig sabihin ng Diyos doon. Yung na hubad-hubad ako at yung hubad-hubad ako at saka yung sinabi niya nung paglabas ko na nagbata-bataan pa siya. Sabi ko,
nagbata-bataan ka pa. Sabi ko sa kanya. So nakita ko yung puwet niya na butas. So, sabihin niyo, ano ba klaseng si Resulalo? Ganun pala yun maggawa-gawa ng istorya. Hindi yung gawa-gawa. Iho mio, di yan gawa-gawa. Yun ang real na nakita ko. Pero hindi ibig sabihin doon na yun, kailangan kong ipaliwanag yun. Yung nakita ko yung puwet niya na butas. Tapos kasi nagbata-bataan siya, sabi ko, bata-bataan ka pa, kinalabit ko pa yung totoy niya. Sa ibang di alam ng totoy, yung titi, kumbaga. Kaya nagbata-bataan siya. So alam mo ibig sabihin doon ng Diyos? Kung pakinggan ninyo yon, simpleng ano yon. Kung pakinggan ninyo yon, simpleng mensahe lang, simpleng istorya, simpleng panaginip. Yung butas ng puwet at yung kinalabit ko yung titi niya. Sabi na, sa anong klase ng kakabitin ng titi ng Diyos o ano ba? Di ba? Ganun kayo mag-isip. Pero sa akin, mensahe ng Diyos yon. Ibig sabihin doon ng Diyos, ang tao kasi mahilig. Ano bang hilig gamit ng hilig sa tao? Yung ari ninyo. Mahilig. Yung nakita kong puwet, na butas ng puwet, mangutya ba? Di ba ganun ang tao? Mahilig mangutya. Kaya ito na yun ngayon, ang nangyayari. Yung may pinarating ko sa mga tao na mensahe ng Diyos, kinukutya ninyo. Kasi yun ang kahiligan ninyong pangutya. Akala ninyo, ganun lang kasimple yung mensahe na yun? Hindi ganun kasimple yun. Yun ang gamit ng power of mind ko na binigay ng Diyos. Kung paano ko basahin ang mensahe niya. Pero pag kayo lang makabasa doon, akala ninyo simple lang yun. Dahil kinalabit ko yung ari niya, nakita ko yung puwet ng butas. Di ba? Kaya mula noon pa, nang pinarating ko, mahilig ninyong kinukutya ang mensahe niya. Yung bata pa. Ibig sabihin, nung una pa, kinukutya na ninyo ang mensahe ng Diyos. Ito yon. Pag nabasa kayo, akala ninyo, ganun lang kasimple yon. Pero pag babasahin ko yon, dahil sa power of mind na pinagkaloob ng Diyos, yun na yung ibig sabihin doon, na mga mensahe niya noon pa, hanggang ngayon. Ikahiligan ninyo sa mga tao. Ang mga tao mahilig. Ang mga tao mahilig mangutya. Kaya ito na. Ang mga mensahe ng Diyos ay magkatotoo na. Nagkatotoo na at magkatotoo pa. Ngayon, malinaw na sa inyo. Hindi lang ganong kadali na salita yon. Akala ninyo, ganun lang, parang komedi lang. Pero malalim yun. Kaya maraming mga matay. Yun yung uod. Yun yung darating na panahon na marami ng mga matay sa atin. Dahil ang mga mensahe niya ay kinukutya ng tao mula noong pa nang siyang umpisa ako dito. Kaya yun. Yung sinasabi niya na there's no way to run, there's no place to hide. Darating ang panahon na gugutumin ko sila. Ito na yun. Sa kayo magtatago? Sa lungga? Lamin na ngayon sa atin nagugutom. Wala na ang mga trabaho. Ang kumpanya nagsara na. Tingnan niyo yung post ko na ang mga Pilipina na sa ibang bansa, pauwiin na sila. Hindi pa yan pinapawi nag-post ako niyan. Ayun, nangyari na. Ano bang gusto ninyo? Di ba? Di ba sapat sa inyo ang nangyari lahat? Umpisahan ninyo sa Bagyong Yolanda, Lindol sa Bohol, o ano pa, marami pa. Hindi ba sapat sa inyo yon para sabihin natin na kausap ko ang Diyos? Itong hindi nakalapit ang mga pare at pastor sa akin na sa halos 11 years ko nang ginawa to. Bukang bibig ko na sila. Isiniwalat ko ang mga turo nila. Mukhang bibig ko na ang laman ng kung ano ang gawain ng mga madre ninyo. Santo Papa ninyo. Mga pare ninyo. Mga pastor ninyo. Hindi ako nagtatago. May batas sa iyo sa lupa. Pero bakit nila nagawa? Kasi nasa mensahe ng Diyos.
na walang pare at pastor na makalapit sa iyo. Isa yan sa nagkatotoo. Sa 11 years ko nang ginawa to, walang medyang nakalapit. Dahil ang sinabi ng Diyos, walang medyang makikialam sa iyo. Hindi pa ba sapat yun? Na masabi natin na untouchable ako dahil nandyan ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, tuloy-tuloy ka. Ipatuloy mo yan. Walang makalapit sa iyo. Ngayon, hindi man ako nagtatago. Yung mukha ko, ito na. Malaya ako sa trabaho ko. Malaya akong gumala. Malaya ako sa buhay ko. Tulad ng dati na simpleng pamumuhay. Pero bakit? Nanatili akong buhay. Dahil tunay akong ginamit ng Diyos. Tunay akong pinag-utusan. Kaya kayo, na mahilig mangutya, lagi kayong handa. Dahil darating ang panahon talaga na kayo mismo ang makikinabang. Yun lang sinasabi ko palagi sa inyo. Darating sa inyo mismo sa bakuran ninyo. Makikinabangan ninyo. Dahil sa mga nangutya, marami ang nangamatay. Sana kakilala ko lang sa mga nakilala ko. Maraming nakikinabang para samot-saring nakinabangan nila. Kaya kayo, sige, pangutya kayo. Dahil tumatanggap ako ng pangungutya. Hindi nyo ba alam yun? Dahil isasama ako sa iyo sa bilang. Sa listahan kong nangamatay. Magpakilala lang kayo. Marami. Hindi nyo lang alam. Yung pinost ko, na madami na yon, marami pa. Hindi ko na-i-post lahat pa. Kasi sige, pangutya kayo. Dahil darating ang para sa inyo. Ito. Nanatili akong buhay. Nagpatuloy. Kasi malinaw sinabi ng Diyos, patuloy mo ang pinag-utos ko. Iligtas mo ang mga tao. Isa din niya sa sinasabi ng pare sa akin. Tunay kang ginamit, brother nurse. Iligtas mo ang mga tao. Kailangan kanila. Pare mismo ang nagsabi niyan. Harap-harapan ko yan, kausap ang pare niyan. Yung pare pa ninyo sa Mindanao, si Ramanten, kausap ko yan. Tanong niyo si pare Ramanten. Nasa Villanueva na asahan ngayon yan. Kausap ko yan siya mismo, sa telepono. Hindi siya naniwala. Yan, pangalan niya, Padre Ramanten. Tanong niyo siya, di ba? Kilala niya ako. Sabihin niyo sa kanya, bakit nagpatuloy ako nito? Ganoon ako. Di ako marunong matakot. Dahil alam ko, ipinagtanggol ko ang Diyos na pinagkakitaan nila. Matagal ang panahon ito. Namayagpag na sila sa pangluloko nila. Kaya pinagutusan ako ng Diyos na linisin ang pangalan niya dahil hindi sila pinagutusan ng Diyos para magkumita ng pera at hindi ang Diyos gumagamit ng pera. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Isa yan sa paniniwala ko. Kaya hindi natin kailangan ang Diyos pagkakitaan natin ang pangalan at salita niya. Di ko naman alam na yun pala ang tamang paniniwala. Pero dahil nga yun pala ang kagustuhan ng Diyos, kaya sabi niya sa akin, ikaw ang tunay niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya number 1 ka sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. So ito yun. Boses mo makapagaling. Makita ka ng parating. Dahil bibigyan kita ng power of mind. Ito na lahat. Katotoo akong ginamit. Kung sino man sa inyong di naniwala, mangutya kayo. Dahil harapin ko kayo. Dahil tsak. Aani kayo at aani kayo. So hanggang dito lang muna sa pagkikita natin muli. Magandang gabi sa lahat, magandang araw o ano man meron sa inyo, and God bless sa lahat.